Mustag, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-farmers, no? Mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito, welcome back sa ating panibagong video, panibagong usapan naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. Okay, so ang talking point natin mga ka-farmers sa hapong ito ay patungkol po sa ampalaya ipto, talong ipto at saka kamatis ipto. Pwede ba siya at ano ang pinagkaiba? Tara mga ka-farmers, mga ka-viewers, samahan nyo ako habang magkwento at mag-share sa inyo ng kaalaman na yon. Okay, so alam nyo mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, ang ampalaya ipto, yun ang ating unahin i-discuss sa inyo compare sa ampalaya F1. Alin sa dalawa at ano ang pinagkaiba? Mga ka-farmers, mga ka-viewers, mas lamang ang F1. Alam nyo ba kung bakit? Kasi pag sabihin natin F1, ibig sabihin mga ka-farmers, isang beses lang natin siya pwedeng itanim. Sa susunod ay bibili ka naman. So yun po, no, ang ibig sabihin yan. Pag Calixto F1, ganun din, Diamante Max F1 o kahit anong uri ng mga hybrid, isang beses lang natin siyang pwede itanim. Ang tanong, pwede ba natin itanim ang ipto? Pwede din mga ka-farmers. Ano ba ang pinagkaiba? Pag ipto ng mga ka-farmers, front na po siya sa sakit, no, o tinatawag nating virus or pamamarako. So yun po, no, mga ka-farmers, ang pinagkaiba. And then yung F1 ng mga ka-farmers, mas mabunga siya compare sa ipto. And then ang F1 protektado siya sa mga virus, yung tinatawag nating mga pamamarako sa ampalaya, or kung sa talong yung yellow mosaic disease, no. Ang mga F1 protektado siya kasi may convert din, no, para sa mga virus. Pag halimbawa F2 mga ka-farmers, kung halimbawa pag tanim mo sa F1 ay may sakit na, sa susunod mong tanim lalo pang dumami ang sakit. So kung tatanungin niyo ako kung pwede ba itanim ang F2, F3, pwede din. Pero malaki ang pinagkaiba compare sa F1. Okay. Sa talong ganun din mga ka-farmers, malaki din ang diferensya, no, sa F1 ang mga F2. Ako ba yung nakapagtanim ng F2? Yes. Ako ba yung nakapagtanim ng F3, F4? Ganon ako noon mga ka-farmers. Ano ba ang mga variety o mga seeds na pwede nating itanim yung mga F2, F3? Merong mga variety o mga seeds na pwede nating itanim mga ka-farmers. Ano po sila? Yung mga often pollinated na mga seeds. Pwede tayo doon kumuha, no, ng mga buto at itanim natin uli. So yun po ang mga often pollinated. Pero pag usapan natin ang hybrid F1, isang beses mo lang siya itanim. Sa susunod kailangan mo namang bumili parang may itatanim ka. So yun po ng mga ka-farmers. Pero pag often pollinated, halimbawa sitaw, nagtatanim ka ng sitaw, so hindi siya hybrid. So pagkatapos mga ka-farmers, pag gusto mong magtanim uli, pwede kang magpahinog at doon kumuha ka ng seeds pagtanim mo uli. So yun po ang mga often pollinated pwede. Pero pag mga hybrid mga ka-farmers, yung tinatawag F1, isang beses mo lang siyang itanim at hindi na siya pwede sa susunod. Alam niyo ba kung bakit mga ka-farmers? Kasi pag itanim mo pa siya, parang maraming nang mag-a-abnormal, lalo na ngayon sobrang init, di ba? So pag halimbawa Galaxy Max F1 hybrid, itanim mo siya F2, tapos ngayong panahon tag-init o tag-araw, so maraming mga abnormal na bunga. Malaki ang malapit sa kanyang tangkay, ang dulo ay matulis. Yun po ang abnormal mga ka-farmers, kasi hindi na po niya maibigay yung tulad sa dati. So manghihina siya pag F2. Pero pag often pollinated, ang seeds na F2 o F3 pa, pag open pollinated mga ka-farmers, ang seeds mo na itatanim, hindi din siya magbago kasi hindi siya hybrids. So ano po ba ang mga seeds na hindi hybrid? Okay, so meron mga ka-farmers, marami. Yung tinatawag nating mga native, no? Halimbawa sa bell pepper na mga native. Yung mga native mga ka-farmers, hindi din siya hybrid. So pwede tayo doon kumuha at itatanim natin uli. So yung mga buto nila, yun ang ating itatanim. Okay.
Katulad sa talong, yung tinatawag nating leon, hindi siya hybrid. So pwede tayo pag halimbawa ay magtanim, magpahinog para magtanim uli. Pero pag mga hybrid F1, isang beses mo lang siyang itanim, mga ka-farmers, mga ka-viewers, hindi mo na siya pwedeng ulitin, kasi pag ulitin mo and then pagtanim mo ay nagkakasakit na, lalong lumala pa ang sakit. Pagtanim mo ay nagkaka-virus na, lalong lumala pa ang virus. Kaya nga ang hybrid F1 ay isang beses lang po siyang itanim. Pero pag itanim mo dahil kasi sobrang mahal ang mga buto, pwede, walang problema, pero malaki ang diferensya. And then same lang ang pag-aalaga mo. So katulad sa akin mga ka-farmers, kung pag-usapan natin na tubig pandilig, ayan, pinapabaha, pinapadaan sa gitna, o kita niyo. Pero kitingnan niyo mga ka-farmers, sobrang init. Kasi ang sobrang init mga ka-farmers ay hindi na makakatulong sa tanim, kundi ang tanim natin kahit malamig tapos ang itaas ay mainit, parang mag-abnormal din mga ka-farmers, no? Mag-abnormal din. Kasi pinapadaanan mo ito sa gina ang purpose, parang malamig sa puno. Okay lang pag talong, pero pag ampalaya, maliit ang dahon at saka kamatis, ayan, matuyo din. Ito mga ka-farmers, pinadiligan namin. Bukas to, ganito na ang itsura. So kasi sobrang init. Ang dapat dito mga ka-farmers ay nasa mga 28 hanggang 32 lang. Aabot ng 36, 38. So sobrang init mga ka-farmers, no? Kaya nga kahit ano pa ang gagawin sa ating tanim, hindi din siya uubra at hindi din siya bumigay ng maganda at maayos na ani, kasi napakainit po. So yun lang po mga ka-farmers ang may share ko sa inyo patungkol po sa mga hybrid o mga open pollinated. Ang hybrid, yun po ang F1, ang mga open pollinated na seeds, yun po ang mga seeds na pwede mong pagkunan uli ng binhi pang tanim. So sana po mga ka-farmers, no, sa ating usapan sa hapong ito may natutunan po kayo, kasi maraming mga viewers o mga farmers na may iniidolo ding mga YouTuber na si ano lagay pwede pa. Yes, pwede naman, pero malaki din ang diferensya compare sa hybrid F1. So pwede ibalik-balik mo kahit ilang beses, basta mga seeds na open pollinated, mga variety na hindi hybrid, pwede siya kahit 10 beses, 20 times pwede din mo siya pabalik-balik itanim. Pero pag hybrid F1, nakalagay ng F1, ibig sabihin isang beses mo lang siya itanim, sa susunod bibili ka na naman. Kasi ang iba nag-F2 sila dahil sobrang mahal ang seeds niya. Totoo po, mahal mga ka-farmers, no? Kawawa tayo, mahal ang imports, mahal ang seeds, lahat mahal. Tapos yung produkto natin ay mura. Katulad ngayon, magkano lang, 15 na lang ang talong. So yun po mga ka-farmers, kawawa na po tayo pag ganyan palagi, no? Okay, so bago tayo magtapos mga ka-farmers, ating kwentuhan patungkol po sa hybrid at saka open pollinated na mga seeds, sana may natutunan po kayo, no? At mega love shout out sa inyong lahat na mga subscriber ko, at maraming salamat sa aking mga viewers din, at saka sa aking mga commentator, at saka sa ating kaibigang farmers, no? Ka-farmer Elias ng Sambales, at saka sa ating kabayan, no, na taga Surigao ay nasa Taiwan, at saka sa lahat ng mga OFW, no? So hindi ko na po kayo maisa-isa. Sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsubaybay at panonood ng ating mga video, ako po ulit magpapasalamat sa inyo. Sanang dahil po sa inyo mga ka-farmers, kulang na lang ng konti, mag 16,000 subscriber na po tayo sa ating YouTube, at saka 50,000 kape na po tayo sa followers natin sa ating FB. So dandahan lang tayo mga ka-farmers hanggang mararating natin ang ating goal. Okay, so sa inyong lahat, maraming salamat po. Bye bye and God bless, at mabuhay po tayong lahat. Happy watching, happy farming. Bye.